Nakabantay pa rin ang News 5 sa mga kapatid nating humahabol sa pag-uwi ngayong gabi. At live mula sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Nasa frontline balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, marami pa bang masasakyan ng mga pasero dyan sa PTEX? Bok, sapat pa naman ang biyahe pa South, North at Central Luzon. Nagkaroon lang ng fully booked sa mga bus papunta doon nga sa Bicol Region, partikular na Panaga City at Pasorsogon. Ngayon, kinausap natin yung bus line operator at sinabi nila na bukas ng alas 5 na madaling araw ay magbabalik na nga ang mga biyahe at inaasahan na rin o asahan na rin natin na magdadagdag pa sila ng mas maraming biyahe. Target nga nila 3 hanggang 4 na biyahe kada oras. Tanghalian pa lang nang magpunta sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ang OFW na sa Lane 4 para makauwi sa Naga City. Pero fully booked na raw ang mga biyaheng dinatnan niya. Kaya mamayang hating gabi pa makakauwi si Alain. Kasi punuan na kaagad eh. Wala na ganong bakante ang mga bus ngayon. Kaya kailangan natin mas maaga. Si Nanay Delia naman na pauwi sana sa Sorsogon, wala na ring naabutang bus. Kaya uuwi muna si Nanay Delia sa mga kaanak niya sa Dasmariñas, Cavite at bukas na lang babalik sa PTEX. Ayon sa pamunuan ng PTEX, papalo sa 150 hanggang 170,000 ang mga pasaherong dadagsa sa terminal simula ngayon hanggang November 6. Mas marami tayong aasahan ngayon, no? Lalo na we are recovering from the pandemic. Tiniyak naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na hindi mauubusan ng babiyahing bus matapos silang maglabas ng 770 special permits para sa mga biyahe ngayong eleksyon at undas long weekend. Ramdam na rin ang dagsa ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport. Posibleng pumalo ng 130,000 ang mga biyahero sa mga paliparan ngayong araw. Mas darami pa raw yan sa mga susunod na araw. Kanina naabutan ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang mahabang pila sa final security check sa Terminal 1. Kaya ipinag-utos ng kalihim na dagdagan pa ang tauhan ng Office of Transportation Security para bumilis ang pagproseso sa mga pasahero. Payo naman ng mga airline company, dumating ng 2 o 3 oras bago ang domestic flights, habang 3 hanggang 4 na oras naman sa international flights. Bantay sarado rin ng mga otoridad ang Manila North Port. Pero di gaya sa PTEX at NAIA, kapansin-pansin na mas kakaunti ang mga pasahero sa Manila North Port ngayong taon. Hindi masyadong marami yung pasahero kasi base na rin doon sa mga pagtatanong namin, parang marami pang boboto dito muna bago babiyahe. 3 passenger vessels naman ang hindi pa muna maaaring maglayag dahil sa ilang aberya. Mayroong mga deficiencies na kailangan nilang i-correct. Magkakalayag din sila pagkatapos nilang ma-correct yung mga deficiencies. Sa kabila niyan, sapat pa rin naman daw ang bilang ng mga barko sa Maynila. Bok, as of 10 p.m., umabot na sa higit 100,000 o 110,000 yung foot traffic o bilang ng mga pasahero dito sa PTEX. Ayon naman sa mga otoridad, konting paalala lang na huwag tangkilikin kahit na magkaubusan daw ng biyahe ay huwag pa rin sumakay doon sa mga kolorum na sasakyan dahil hindi nito kayang panagutan kung ano man yung mangyari sa inyo sa kalsada. Bok. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.